Mga kababayan, dahan-dahan bang kinikitil ang kalayaan nating sumamba at magsimba? Balak bang pahinain ng kasalukuyang gobyerno ang mga religious groups na tumitindig at kumukontra sa kanila? Ginagawa ba ito para tuluyan nilang makontrol ang mga tao at magawa ang kahit anumang gustuhin nila? Ito ay hindi na lang usapin ng politika. Ito ay usapin na ng ating karapatang pantao at ng ating pananampalataya. Suriin natin ang mga nagaganap. Una nating nakita ito sa Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Pinasok ng mga otoridad ang kanilang simbahan. Hinalughog ang bawat sulok ng bahay-sambahan nila. Naghukay at tila ginawang war zone sa dami ng mga pulis. Ang tanong ng marami, pagsisilbi ba ng batas ang layunin o pagpapakita ng puwersa para takutin ang iba pang kukontra sa kanila? Sa nangyaring iyon, marami ang tumahimik lang. Akala nila, simpleng pag-aresto at problema lang ng isang relihiyon. Pero ang totoo, simula na iyon. Simula na ng isang malaking hakbang sa pagpapatahimik sa mga kritiko at ng mga simbahan. Nasundan pa ito. Nito lamang ay nakita natin ang paglipat ng kampo ni Senator Joel Villanueva. Aminin natin, alam nating lahat kung gaano ginipit ng pamahalaan ang kanyang posisyon na labis na nakaapekto sa reputasyon at damdamin ng bawat miyembro sa Jesus is Lord Church. Ngunit ang masakit para sa marami, tila hinayaan na lamang ni Senator Villanueva na mayurakan ang integridad ng kanilang simbahan nang walang malakas na pagpalag at pinayagan lang na masira ang kanilang simbahan. Ngunit kung akala nyo, kayong mga JIL Church members ay simpleng problema lamang ito, nagkakamali kayo. Dahil sa pangyayaring ito, mananatiling hawak sa leeg ng gobyernong ito ang organisasyon nyo. Kung patuloy kayo napapayag na lang at magwawalang imik sa mga nangyayari, magugulat na lang kayo sa isang araw ay wala nang maniniwala pa sa inyo. Ngayon, hindi pa natapos ang mga ganitong uri ng pagmamalabis. May mga bagong usap-usapan na naman. Napapabalita na aarestuhin si Senator Rodante Marcoleta na alam naman nating kilalang membro ng Iglesia ni Cristo. Dagdag pa rito, may mga bulong-bulungan na susugurin di umano ang central office ng INC sa hinalang doon nagtatago si Senator Bato de la Rosa. Isipin nyo yan, ang Iglesia ni Cristo ay isa sa pinakamalaki at pinaka-organisadong relihiyon sa bansa. Kung magagawa ng pamahalaan na gipitin, pasukin, at patahimikin ang mga ganitong kalaking institusyon, ano na lang ang laban ng maliliit na denominasyon. Sigurado ako, kapag napatumba o napatahimik nila ang INC, wala nang makakapigil pa sa gobyernong ito na yurakan ang karapatan ng mga bawat ordinaryong Pilipino at maging anumang simbahan. Ano bang nangyayari sa Pilipinas? Ano bang nangyayari sa atin bilang mamamayan? Bakit parang okay lang sa atin ang ganitong pangingialam ng gobyerno sa ating pananampalataya? Ito ay harapang pambabastos sa relihiyon at sa Diyos na sinasamba ng bawat organisasyon. Ito ay malinaw na pang-aabuso sa bawat isa sa atin, partikular na sa ating freedom of religion. Hindi na iginagalang ang pagkakahiwalay ng simbahan at ng Estado. Kung ikaw ay born again, Iglesia ni Cristo, KOJC, Katoliko, Seventh-day Adventist, Baptist, Muslim, o anuman ang iyong relihiyon, hindi ka dapat nananahimik. Huwag mong isipin na dahil hindi mo pa nararanasan sa simbahan nyo ngayon, ay ligtas ka na. Hindi porke tahimik ang simbahan nyo sa usaping politika, akala mo hindi ka apektado. May ibang paraan para gipitin ka at ang simbahan nyo. Sana wag mong hintayin na mangyari pa sa inyo yon. Kasi kung kaya nilang gawin ito sa mga kritiko ngayon, kaya rin nilang gawin ito sa inyo bukas, sa makalawa o sa ibang araw. Ang pananahimik sa harap ng kalapastangan ay para na ring pagbibigay ng pahintulot kay Satanas at sa demonyo na sakupin ang ating kaisipan at pamunuan ang ating bayan. Magkakaiba man tayo ng doktrina at pinaniniwalaan, sa pagkakataong ito, kailangan nating magkaisa. Sa mga kapatid natin sa JIL Church, ito na ang pagkakataon ninyo na i-redeem ang pangalan ng inyong simbahan. Patunayan nyo na kayo ay tunay na para sa katotohanan, para sa Diyos, at para sa bayan. Sa mga miyembro ng KOJC,
INC at sa lahat ng nananalig sa Diyos. Lahat tayo ay biktima rito kung hahayaan natin ang pang-aabusong ito. Hindi natin sinasabing mag-alsa tayo sa marahas na paraan. Kailangan natin kumilos ng naaayon sa batas. Ngunit may paninindigan at takot sa Panginoon. Kailangan nating magkaisa para sa kinabukasan ng ating mga pamilya, ng ating bansa, at ng mga susunod na henerasyon. Tandaan natin, ang pinakamatibay nating sandata ay ang Diyos. Kaya hindi pwedeng walang imik na lang tayo sa kasamaan na nangyayari sa ating bansa ngayon. Dahil ang totoong mananampalataya ay hindi nananatiling tahimik. Hindi pumapayag na maghari ang kasamaan, lalo na sa mga pang-aabuso. Ang pagdadasal ng walang kalakip na pagkilos ay hindi sapat sa panahon ngayon. Hindi sinagip ni Moses ang mga bihag na Israelites sa Egypt na puro dasal lang. Sinabayan niya ito ng buong pagtitiwala sa Diyos at planadong pagkilos. Panahon na ito ng kampihan. Kakampi ka ba sa mabuti o sa masama? Sa katotohanan ba o sa kasinungalingan? Sa Diyos o kay Satanas? Alam nyo kung ano ang nangyayari sa ating bayan ngayon. Alam nyong may mali at alam nyong hindi ito kaloob at gusto ng Panginoon. Iisa lang ang bansa nating mga Pilipino. Itong Pilipinas lang. Kaya maging tunay na Pilipino tayo na may takot sa Diyos at pagmamahal sa kalayaan at bayan.